Ang ato naman nga ipamalandungan karon, antes matapos ining Pebrero nga ini kay natawag na nga bulan sa pagigugma. Itunaan man naton bisan gamay lang ang nanungod sa pagigugma. Kaya ang pagigugma nga ipamalandungan naton ang pagigugma sang Kristohanon sa parehos niya Kristohanon. Siyempre, ang Ginoo naghambal sa aton, higugmaay mo ginikanan, higugmaon mo imong, ano kayo na? Ang imong kabataan, hindi mo pahigugmaon ang kalibutan, kaya nga sa kalibutan, ang bugal sa kabuhi, ang kailigbong sa mata, so on and so forth. Pero may isa ka ginbilil ang Dios nga dapat himuon naton. Nga ginatawag ini sa Biblia, the greatest gift. Pinakadako nga dulot nga mahimo sang Kristohanon sa parehos niya nga Kristohanon nga nagakabuhi for the Lord Jesus Christ. Buksan ta itong Biblia sa 1 Corinthians 13. Sa 1 Corinthians 13, ini nga sahay sa pagigugma ginatawag sa Biblia charity. Kung magbasa ka mo sa mga modern Bibles, ginisla nila ang pulong at charity, love. Pigado na. Mali na. Mga man, kaya man ini nga sahi sa pagigugma, although nga ang iyang translation sa Ilonggo, gugma, limitado ang Ilonggo mo sa English. Sa Ilonggo, taguro may raktang it has 6,000 vocabularies. Tiya, ang English siya kay tatloon mo, apaton mo pilo. Muna nga, ang aton nga translation, sulit-sulit lang. So karon ang pulong diri nga charity, amo na aton nga lantawon sa pulong sa Ginoo. This is what matters most. Amo ini ang may dako gid nga kabilyanan, nga importante sa tubangan sang Dios. Diri sa 1 Corinthians chapter 13, basahon natin diri, agod nga maka-exercise man inyong vocal cords. Diri sa chapter 13, halin sa verse 1, asa lang diri sa verse number 8. Basahon natin sang sinabtanay, responsibly, unahan ako sa verse 1, verse 2 kamo, asa matapos natin ang verse number 8. Ready? Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. It shall vanish away. Ginoo, salamat gid sang dinalan sang pulong nimo. Kabay pa nga pangibabaw naman ini nga may authority sa amon kabuhi. Sa amon nga pagtuo, sa amon nga practice. Ang pangamuhin namon Ginoo, ang pagpakamay nimo, sini mga pulong sa amon tagipuson, sa ngalan ni Jesus. Amen. Nasilin na naton ang Dios naging maayo gid sa aton nga mga katawhan niya. Giluwas niya kita, nag-provide siya sa aton sa pamaagi kung paano kita maluwas. Kaya kung kita lang pabayaan niya, lain-lain nga mga nga pamaagi ang aton nga himuon para maluwas kita kag hindi mabaton sang Dios. Amo na nga ang Dios nagpadala gid sang iyang
paagi, kag palagyan, amo si Ginisos, agod, luwason ng tao. Pagkatapos kag naluwas, ginbilinan niya kita sang isa ka gift, that is the gift of charity. Dulot nga practice nato nini sa aton kabuhi, nga mo ni ang pinaka-importante nga dulot sang Dios. See, the gifts and the calling of God are without repentance. Ini na pagbawion sang Dios, pero may gift siya nga among labi kag labaw sa tanan. Kung ang tao may pagtuo siya, that is great. Kung ang tao may paglaom siya, that is great. Kung ang tao mahinatagon siya, that is great. Kung ang tao may ara siya nga ability to speak in tongues, that is great. But what really matters is not all those things, kundi ang charity. Ang gugma sang Dios sa iyang nga palihos nga Kristohanon. Nantaw natin diri sa pulong sa Ginoo nga pagkatapos nga naluwas kita, the greatest gift of all contain the most divine power. Amo na ang gugma niya nga nagihikot sa aton. Nga ang gugma, it is the love of Christ that constraineth us. Ang gugma ni Kristo amo na nagatulod sa aton. Constrain meaning nagatulod sa aton sa paghimo sa aton himuon because of the love of the Lord Jesus Christ. Now, ang gugma niya ini ginbutang sa sulod naton. Sa sanon niya ginbutang ini? Ginbutang sa sulod naton ang pagigugma sang Dios ang kita naluwas pagi sa iya bugay. Kaya naghambal siya sa Romans 5 verse 5, in hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given to us. So amo ni nga sa buwag sang Ginoo ang pagigugma niya sa sulod naton. Sang nabata naton ang bugay sang Dios. And so when we love one another, kung nagigugmanay kita sa isa kaysa, nagalakat kita sa pagtuman sa Ginoo. Kang ang pagtuman sa Ginoo, ang mga siling niya, if you love me, the world knoweth that you love me because you love the brethren. Gigugmanay ka mo sa isa kaysa, timay balon sa kalibutan na, nga ginigugman niyo ang Diyos. Sa 1 John chapter 3 verse 14, and we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Arag yapon sa kamatayon. Kung hindi ka tuon, mag-umpisa ka maghatag sa labing importante sa kabuhi nimo, amo ang paghigugma sa isig ka parehas nato ng Kristohanon. This is not loving the world. This is not loving anybody. Di ba? Hambang sa Biblia mga siya, love your enemies. You tell me, paano mo may gugma yung mong kaaway? Tagahan tayong ilustrasyon sa pagigugma sa kaaway. May isa ka pastor sa Amerika ng tabo. Nangin amigo niya si George Washington. And then may amigo man siya, na nakakilala man siya, nakilala niya. Nangin kaaway niya. Kining kaaway niya, nakasala nga worthy sang kamatayon. Kaya magapamatbat sang kamatayon, natalana na sa mga adlaw. Naglakat siya. Naglakat siya sang mga 70 miles. Lakat niya lang. Sa una pa mo, ay pamasakyan. Gilakad niya lang para magkadto siya sa presidente, si George Washington. Mapakitlooy siya. Siling niya, may guhay sila sa presidente mo, siling niya. Pwede, siling niya, patawaron mo lang si Peter ang alam niya. Niya, hindi. Nga, ano mo gina siya? Nga patawaron ko siya, ipardon. Siling niya, abyan mo siya? Siya, hindi kaaway. What? Kaaway mo nga nangayo ka sang patawad, pardon para sa iya. There must be something sa likod siya. Dito na impress ang presidente. Yung patawad, ang kaawabi ko gani, mga ibang tao na yun, salamat. Ay, bagay sa iya. Munang balato siguro, pero siya hindi. Nagpagitloy siya sa presidente. Tisilin sa presidente, silin niya, patawaron natin siya. Yung inimo niya, ginpatawad siya, ginpatawad ang kaaway niya. Ang inimo niya, gindala niya pa uli. Ginhimo niya badi-badi. Kagin kaupod niya ini sa iyang kabuhi. Hasta nga sang ulihi, napuslan sa hilikoton sang Dios. Kaya ang kaaway ginpatawad.
Love your enemies. May isa pa katao na istorya natin dira, nanungod sa karoon natin ilugang yun ang ilustrasyon. But amunin siling sa balang kasalatan, that what matters most is not whether you possess a flashy gift. Di ba silingon nga ikaw may manami, no? Kag mapadayaw-dayaw nga sa isang gift. It is not because you are smart. Hindi tungod kay maalam ka. Hindi kay tungod nga ikaw affluent or wealthy, popular, or tungod kay na namian ang mga tao sa imo, nga gift na para sa imo. Or, kung ano nga mapakita mo sa tao, abi mo nang pinakadako nga gift. Tisiling sa balang kasulatan, no? But how well you love. Kung paano ka maghigugma sa imo, isig kapariho sa Kristohanon. Again, pariho sa Kristohanon, nanto mo jadi, ang paghigugma sila, the brethren. Ang paghigugma mo sa mga Kristohanon, ngayon tawag din sa Biblia, charity. Hindi ni sa gugma, kaangay paghigugma sa bana sa asawa. Paghigugma sa isa katao nga manggaranon, nga pilontropo. Pilontropes siya, gugman, magyapon nagtulod sa iya na, naluoy sa mga tao, gahatag siya sa mga foundation niya, so on and so forth. Hindi niya mong paghigugma. Hindi niya kangay sa paghigugma, put up ka sa mga charitable institution, nga i-house niyo mo da ang mga pobre o kung ang mga ilo, mga tigulang o ginasikway sa ilang bataan, pakuno mo da, pasiguro mo na sila in everything that you can do, na tawag at charitable institution. Ginhulam lang na sa mga NGO ang pulong at charity. Actually, it is a Bible word nga gina-refer na sa paghigawa sa Kristohanon, sa parehos niya ng Kristohanon who live for the Word of God. Ang love, may distinction siya. Sa verse 1, verse 2, at sa verse 3, nga ang gugma gali diri, ginatawag ya di, ang charity nga ini, isa ka klase sa pagigugma, that is higher than sensational. Mas mataas ni siya sa kung ano nga balatyagon. Ano to sila niya, kung ako maghambal. Kung maghambal ako sa mga dila, if I speak in tongues. May mga ragyapong subong nga mga simbahan nga nag-speak in tongues. Tinya bisan pa nga, I speak in tongues, and then mahambal ako, nga sila nga daw, gahambal ako sang hambal sa mga manugtunda. Luhalay ka sa langit ba kung hambal? Nga waigid sala-sala, waigid, no? Maayo ka mag-orate, maayo ka maghambal nga daw nagalatay lang. Kangay sa mga politiko. Or sila niya, manami ko maghambal, but I become a sounding brass or a tinkling cymbal. No, kangay lamang ko sang ginsantik nga mga simbal sa orkestra. Bati ka mo sang solo, sang simbal? Wala. Hindi na pwede solo mo lang siya. Kaya matingil na. Kuna, parabog na. Kaya magahod na yan. Magahod ang tao nga sige hambal-hambal kung wala sang charity sa parisang Kristohanon. Manami ang tao maghambal, madayaw-dayaw, flatterers and all. Pero kung wala sa sang charity sa ibusoon niya, kangay si simbal, maging santik lamang. Or kangay siguro na sang triangle na, ginhampak-hampak. Wala na sa sang note. Wala na, do, re, mi, fa, sol. Wala, isa lang iyang sound. Muman nga bagay ang Kristohanon, ginapaanggid sa useless sound ang imong mga paghambal nga nagatandog sa balatyagon sa tao, pero wala nagtandog sa ilang kabuhi. If ang mga butangan na hambal naton, not infused with charity, o kung gugma nga ini. May maghambal, brilliant ka, rhetoric ka, but without love, wala pulos. Love is higher than spectacular. Mas mataas, no, ang pagigugma nga ini sang sa makita mo. O, silin sa verse number 2, do I have the gift of prophecy? So, ini nga gift, labaw sa tanan. Kasi niya, bisan pa may gift ako of prophecy. Tikada mo sa mga religious leaders, nga sila mo may gift of prophecy, nga maayo sila maghambal sa mga prophecy, in and out, explanation, nga ma-surprise ka. Nga maayo sila magtagik sa kamaduran, they end up nga maayo sila.
But then, siling sa Bible, bisan may gift of prophecy ka, bisan pa naintindihan mo ang tanan nga mysteries. Ginmention ako sa inyo ang mga mysteries, ginhambal sa balang sulatan, 7 ka mga misteryo. The mystery of the grace of God, the mystery of iniquity, the mystery of the rapture of the church, the mystery of the church. 7 ka mga misteryo. Bisan na tungkad mo, may explicar mo, mahibaloan mo initanan, kagang tao matunan yan without the gift of charity, wala pulos. See? Wala pulos. It's nothing. Kaya mo na, bisan pa ano makita sang tao sa imong kabuhi, and then bisan ano pang batian sang tao sa imong kabuhi, bisan ano pang sakripisyo. That's why sila niya love or charity is higher than sacrifice. Nag-antos ka sining butang para lang sila nga tao. Nag-antos ka sining butang para lang ma-accomplish niya mga butang. Pero kung hindi man lang ang gugma ni Kristo ng tulod sa imo, wala pulos ini. Kaya sila niya sa verse number 3, bisan pa sila niya, ihatag ko, ibisto, meaning ihatag ko ang tanan ko nga mga goods, tanan nga mga pagkabutang, tanan mo nga mga tago da sa refrigerator, sa imong freezer, sa imong cabinet, tanan, kuha mo na, change wardrobe ka, kuha tani, utan sa rate ni, hatag sa mga imol, hatag sa mga, kakinanglan, ngayon Bisan himo panimoy na, sila niya, kang mapakaon mo ang mga imol. Hinami na siya, kapakaon ang imol. Pero hindi na yan maubos ang imol sa kalibutan. Kaya ang balang Jesus, the poor always be with you. Ang imol, ara na upod, gihapon sa inyo, bisan din pa, karon sa kapalabuton, hindi na yung mapapas. Hindi ma-eradicate ang kaimulon sang tao. Ginahimo na ng kapital sa mga politiko. Kaya kung ikaw imol, mabutog sa iya. Pero hindi yan na masulbar ang kaimulon sang tao. Nangamba laging Ginoo nga hindi masulbar. Sulbaron mo. Di karon, bisan pakauno mo imong imol. Ano bagay? Bisan pahatag pa imong alawas nga masunog ka. Ayun, fireman ka. Fireman ka. Pasulbar lang pag hingagaw sa kaboy sang tao. Ang isa sa mga highly appreciated nga profesyon sa Amerika kung fireman ka. Proud gina sila kung fireman ka. Alin sa bata, kung fireman siya, hasta muna kabataan, hero gina lang mga fireman. Kaya makita mo ang mga nahimo sa mga fireman. Tisil niya, bisan ihatag mo yung kabuhi, masunog ka, patay ka. Sa pagluwas ang kabuhi isang tao, if you do not have charity, wala pulos. Meaning, wala na pagspakon sang Diyos sa langit. That is love's distinction. What about the verse 4 to 12? Natawagin nato nga love's description. Ti ano nga tuod nga gugma? Ano matuod nga charity nga ini? Well, sila niya diri sa verse number 4. Charity suffereth long. Suffereth long? Ano mo silingon? Balis karo mo lang. Long suffering. Suffereth long. Malaba ang iyang pag-antos. Ginaantos sa gihapon na. Di makita mo na sa mga nanay. Antoso niya sa nanay. Madigamo siya aga pa. Malakatag sa bataan, eskwelahan, eskwela nito. May ubraw, may gapon sa balay niya. Pagabot nila, may ubra lang gihapon siya. Tulog ng kabataan kabana niya, gaubra lang gihapon siya. Hindi mo makumpara ang gugma sa isa kay Eloy. Bisan nga batyag na sa lawas niya, buwan taon niya na. Kini nga sa kanya pagigugma, may aras na tawag nga patient endurance under provocation. Long-tempered. Muna buti yung long suffering or suffereth long. Nga kung ikaw may gugma nga kang isini, may charity ikaw sa parehas mo. Kristohanon, bisan ginapaakig ka, ay kaya kapalta. Ay kaya nag-revenge, ay kaya nag-balos. Ginigugma mangyapon siya. Palangga mangyapon siya. Bisan nga, ginapaakig ka. Sino yan nga mahimo siya? Si Stephen, si Ginisos, si Stephen, ginapaakig siya sa mga tao. Hasta sa liga,
nagabagrut ang mga hipon sa mga tao, gingoyo nila sa pagwa sa Jerusalem, city of Jerusalem, dito sa sagwa. Tanan sila bitbit bato. Kagin bato nila sa tubtob, mapatay. Antes na patay, gatangla sa langit, siling sa mga na-witness, his face was like an angel. Gatubang sa kamatayon, pa sila nakita nila ang nawong niya, kaangay sang angel na nagabanaang. Because may ara sa natawag nga, long suffering. Amo nang makita sa imong kabuhi. Bisan nga ginapaakig ka. Kung may gugma ka sa inang tao ngay na, huwag mo na sapak, inapalapos mo lang na. Hindi ka galayon masaktan. Ang ilustrasyon makita natin diri sa kabuhi ni Abraham Lincoln. Si Abraham Lincoln, insultuhan siya pirmi sa iyang kaaway. Nato ang political enemy niya nga si Edwin Stanton. Hambal si Edwin Stanton sa kay Abraham Lincoln kundi dumalabog ang goyan ni kag di ba may mga burangos siya no Abraham Lincoln. Sila niya hindi na kita makadto sa Afrika kagud makakita ta sang gorilla. Kay sila niya dire sa Springfield, Illinois, may gorilla da ang natumod niyang presidente. Ang si Abraham Lincoln kontra niya. Wala gani sa pak Abraham Lincoln. No? Wala niya ginatagaan sa importansya na. Ang pag-insulto sa iya. Yang tabo sa uli, nagdaog siya. Nangin presidente siya. Anong imo niya? Ang kaaway ito, ang nag-insulto siya, ginkuha niya na mag-work para sa iya. Ipatawad siya. Hasta gid nga napatay si Abraham Lincoln, kagid assassinate man siya. Tiro siya, napatay. Huwag gid maghalin sa lungon niya. Si Edwin Stanton, nga nagahibi sa siling niya, this is the greatest man I have known in my entire life. Kita mo? Nakita niya ang testimony sang Diyos sa kabuhi niya. Amoy na. Kung may ara ka nga, charity. Sa imo ito ipusoon. Ano ba ginambal niya? Charity suffereth long and is kind. Kind? Ang kindness, hindi lang kay gahatag ka. Ang kindness, hambal man. Kung kind ka sa paghatag, maparas ka naman, masakit ka naman mahambal, hindi na siya madala sa imong ginhatag. Hindi ba? Pamatian nyo, ang kabataan nyo, ginatagaan nyo, puro duro pa kamang istorya, duro mga pagbasol, duro pa mga pagpakalain. Hindi na ma-appreciate ang hatag mo. Dahil nadlagan, kay tungod, masakit ang hambal mo, hindi manami ang inhatag mo. Kind. This is active goodness that goes forth in behalf of others. Never hateful or mean. Oy kagid sang kaakig o kon masakit maghambal. What else? Ang description sining nga charity, vaunteth not, or charity envieth not. Wala sang envy or jealousy sa gibuson sa tao nga may charity. Basta charitable ka, wala ka sang kahisa, wala ka sang kaimon. Kung maghambal ka kaimon mo ng jealousy, ato imon na siya, pero nagato sa iban. Envy, meaning wala ka, may ara sa iya. Ano ang envy? Nisaan mo siya kay may ara sa iya, ikaw wala. Ang kaimon iya, aton pa, imon na siya, galing sa iban siya kadto. Ano jealousy? Tiyan mo na hambal sa Diyos, God is also a jealous God. Kay kita, iya sang Diyos, ibang tanan nalagad ta, hindi na jealous siya. So, ang gugma naman niya sa Kristohanon diri, not jealous over the abilities and gifts or possessions of others. Kung may ara kang charity, kung may ara kang gugma, huwag kaya nahisa. Hindi ka dapat mahisa sa mga ability, sa mga gift, sa mga posesyon sa iban ng mga Kristohanon. Dapat malipay ka nga sila gin pagkamaayos ang Diyos. What else? Vaunteth not itself. Yung pulong nga vaunteth, meaning sini, literally, does not make a parade, does not brag, or draw attention to self. Vaunteth not itself. Wala kang kapadayaw-dayaw sa iya. Wala kang kapadayaw-dayaw. Kisa amo ni ginaawayan sang bana kag asawa. Di ba Bible hambal man?
nga ang bana should be charitable to his wife. Ang wife mag-charitable sa iyang bana. Isa ka posesyon na ng pagigugma nga gina-describe sa Balang Sulatan. Hindi kaya magpadayaw-dayaw sa gado, imo niya. Malam ka na, hindi ka kabalo. Oh. That is boundeth yourself. Batian ko na, sa mga tigulang ng giblang, gaaway sila. Kaya tumingin hikayan sa asawa niya, bana niya. Hindi kawan sa bana niya, asawa niya. Over little things. Gamay-gamay lang butang na. It does not really matters. Kaya that's why sila sa Bible dali, kung ang Kristohanon, may charity siya, why siya nag-draw sa attention? Hindi siya may isa. Malipay siya kung ang asawa niya siguro may mga accolades, may mga achievements sa iyang profesyon. Dapat ikaw number 1 nga, mag-share sa iya. Umanang asawa sa iyang bana. And then, is not puffed up. Wala siya pabugal, not arrogant or proud. Does not behave unseemly. Ano bang supo niya? Does not behave itself unseemly. Wala siya behave lang do hindi amo. Kristohanon ka, hindi amo ang imo pangabuhi. Kung maara ka natawag, charitism itong ibuson, hindi ka busilingon rude. Ano ang kabaliktaran ng rude? Meaning, hindi ka bala rude, kung saan pa dapat, may tak. Kabalo ka maghambal sa timing. Hindi ka bala bastos, magsulod. Bala mo ang duwa katawag, istoryada, agawon mo. That is being rude. Gautik-gautik sila, minta kay mo da, kag mga kigaway kay kantra. That is being rude. Tiyo kung ikaw may charity sa mo tigibusoon, you treat others with compassion, consideration, and respect. Ang others nga hindi lang kay iba nga tao, kundi mismo sa panimalayta. Nga i-practice sa atong gaboy. Seeketh not her own. Munang dugang pagiging nambay nga mga descriptions nga pagigugma, wala niya ginapangita ang paralan sa kagulingon niya. Never selfish and never self-centered. And then sa verse 5, not easily provoke. Verse 5, does not behave unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked. Kung mayara kang pagigugma matuo siya mo tigipusoon dali nga nagikan sa Diyos, hindi kaya madali nga mapaakig. Kag kung naakig kagidman, wala ka keep records. Why mo ginatago? Why mo ginahupot? Why mo ginahuptan? Kung maakig ka, naging hysterical ka. Okay lang na kung hysterical ka, basta hindi ka lang historical. Meaning mga nadahaan to, nga mga sala. Amon man tulad, iluadon mo. Hindi ba? Tiyan mo na halinan sa lain buot. Yung ginagalimtan na. So, you should not keep records of evils because you are not easily provoked. Huwag ka ginapaakig. Ginasakit ang balatyagon mo, huwag ka gisapak. Bayayawan ka sa English, okay lang na, hindi ko makunsindi mo. Bayayawan nyo ko sa Tagalog, mas namin pagkikari, hindi mo kunsindi ka po siya na. Bahala ka muna kung ang pagbuyay. Kabalo ka mo, masakit ang pagpakamalaot ng tao sa imo, sa maintindihan mo. Well, we have to learn nga i-accept na ito, nga hindi kita maayos sa tabangan ng tao. Amo gani na, ginaaman sang Diyos ang langit, kaya mo nang pulian ta. Hindi, dirita may istas duta, mintas santo. Ang akong experience sa kabuhin akon, mas masakit, no? Masakit matuod nga butang-butangan ka istorya, i-chismis ka, pagkamalaoton ka, masakit na. Pero today, mas masakit pa. Kadton ako sang subay, sang sayang mga pulong. Bahala ka mo da, bisa ano nga pagpagkamalaot ninyo, hambal sa akon, kapaglibak sa akon, I have learned. Hindi natin pagtubangoy na. Should not easily provoke. Alam ko sang Ulandes. Kaya kung kadto ko sang Ulandes, mabanogin na iya. Nagpa-injection ko sang anong adlaw to, sa anti-pneumonia. 24 oras, araging sakit yapon. After siya sang kagabi, naligo ko, baga kurog, priting kurog, lamig. Kaya sang pain diri. Hindi ko, gamay ako nga threshold sa pain.
Muna nga hindi ko kwanta siya na, mga katsubay, kagat alingayo. May pabuyayawan mo ko? Pagkamaluoton mo ko? Sila sa bilang sulatan, you cannot easily provoke because there is charity in your heart. Rejoiceth not in iniquity, whether his own or the sins of others. Way kaya nalipay sa kalautan, sala ang imo niya o kung imo man kala. Rejoiceth in truth, meaning ang pagigugma ini, nagadumot sa tanan nga forms of evil, pero nagigugma sa kamatuoran. Malawig ang mga unod sini nga chapter diri. Pero hindi naton mapadayon ini kami ara pa kita dason nga hilikoton. Mga muyo kita, Ginoo, salamat gid sa pulong nimo nga nag-remind sa amon karon nga adlaw that what matters the most is the gift of charity. Because bisan may paglaom kami, may pagtuo kami, wala inipulos kung wala nagaluntad sa amon tagipuson ang charity. Love toward the brethren. Kapay pag Ginoo, ikaw pa kamayo sa madason ang mga hilikoton sa ngalan ni Hesus. Amen.